Sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tara, sama na mga latest sa larangan ng transportasyon mula sa Department of Transportation. Sakay na! Magandang hapon, Pilipinas. Oras natin, 6 na minuto. Makalipas ang 3:00 ng hapon. Narito na naman po ang inyong inaabangang programa, ang Sakay Na, hatid ng Department of Transportation sa pamunuan po ni Secretary Vince Dizon. Mapapanood po kami at mapapakinggan over DOTR Facebook page at sa Radyo Pilipinas. Kami po ang inyong lingkod. Ako po si Marilyn Montaño. Magandang hapon, ako po si Robert James De Roque mula po sa Department of Transportation.
Ayan, tayo ay ngayon ay March 26, nakuhuling Robert, huling Miyerkules ng buwan ng Marso. Oo, next month ay panibagong buwan na naman. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating talakayan dito sa Radyo Pilipinas sa programang Sakay Na. Bago nating ipakilala mamaya ang ating panauhing dito live sa station, ay kailangan muna nating ibahagi sa kanila, Robert, yung mga tinutukan natin na mga balita at mga events sa nakalipas na mga araw. Kaya pasadahan muna natin ang mga balitang tinutukan ng Department of Transportation. (3:07 ng hapon). Sa ating unang balita, magandang balita po para sa ating mga commuters. Extended na ang operasyon ng MRT3 na 1 oras tuwing gabi mula Lunes po hanggang Biyernes. Dahil dito alas 10:30 na ang huling biyahe ng tren mula North Avenue, habang 11:09 naman ng huling tren mula sa Taft Avenue. Tuwing peak hours may dagdag na ring tren para sa mas mabilis at maginhawang biyahe ng mga pasahero. Samantala, magpapatupad naman ng LRT1 ng 30-minute extension tuwing gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Epektibo na po ito ngayong araw, mamayang gabi po yan. Layunin ng mga hakbang na ito na magbalik oras sa ating mga commuter at makapagserbisyo pa ng mas maraming pasahero. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, malaking tulong ang dagdag na oras na biyahe lalo na sa mga kababayan natin na gabi na umuwi mula sa trabaho o eskwelahan. At patuloy ang pagtutok ng Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines sa pagpapabuti ng Zamboanga International Airport, Camiguin Airport at Siargao Airport. Sa kanyang pagbisita noong March 22 at 23, nakita ni Transportation Secretary Vince Dizon na nasa 69.08% na kompleto ang development project ng Zamboanga International Airport. Nagpapatuloy ang runway repair, strip grading at construction ng passenger terminal building ito at inaasahang matatapos ang proyekto sa darating na Hulyo. Natalakay naman sa Camiguin Airport ang feasibility study master plan para sa proyekto sa Paliparan. Samantala, patuloy ang expansion ng Siargao Airport na inaasahang makukumpleto sa Mayo. Oras na matapos ang proyekto, maiging triple na ang kasalukuyang seating capacity ng Paliparan na pakikinabangan ng mga residente at turista. Samantala, nagpasalamat po si Transportation Secretary o ang Department of Transportation sa NLEX Corporation dahil sa mas mabilis nitong pagtugon sa hiling ng DOTR na ipagpaliban muna ang paniningil ng toll mula sa Balintawak hanggang Mekawayan dahil sa nasirang Marilao Bridge. Matatandaan po na nasira ang bahagi ng tulay matapos itong tamaan ng isang 18-wheeler truck. Kaninang madaling araw, ito magandang balita, ay binuksan na ang 4 na lane sa bahagi ng Marilao. Ito po ay isang linggong maaga sa itinakdang deadline. Dahil dito asahan na ang normal na daloy ng trapiko sa lugar, dahilan upang mapabilis muli ang biyahe na magbabalik naman sa oras ng mga motorista para po may sapat na oras sila o dagdag na oras para sa kanilang mga pamilya at iba pang mahalagang bagay. Ayon po sa NLEX, libre pa rin ang toll mula Balintawak hanggang Mekawayan sa ngayon. Antabayanan ang susunod na abiso ng NLEX kaugnay po sa toll. Samantala, pakikinabangan na ng mga mangingisda at mga residente ng coastal community sa isla ng Tigtabon sa Zamboanga ang bagong pantalang itinayo ng Department of Transportation at Philippine Ports Authority. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, malaking tulong ang Tigtabon Port para sa mga residente, lalo na't nanggagaling sa dagat ang kabuhayan ng kanilang mga pamilya. Dagdag ng kalihim, 7 pang community port sa Zamboanga ang bubuksan para makatulong sa mga mangingisda. Ang Tigtabon Port ay mayroong konkretong pier, reclamation at backup area, at waiting shed para sa mga mangingisda, gayon din ng mga pasahero at estudyante. Ang community port ng Tigtabon ay magbibigay ng akses sa humigit kumulang 5,000 residente ng Tigtabon na umaasa sa seaweed farming at pangingisda. Tuloy-tuloy ang ating mga balitang transportasyon. Tinanggap na po ng Philippine Coast Guard ang donasyong barko, Barracuda Rigid o hull inflatable boats at ang Starlink kits mula sa Philippine Red Cross, sa Grab Philippines at sa SpaceX. Idinaos ang turnover ceremony sa South Harbor, Manila na dinaluhan ni na First Lady at Auxiliary Vice Admiral Marie Luis Oraneta Marcos, si Transportation Secretary Vince Dizon at si PRC Chairman Richard Gordon.
Ang MV Amazing Grace at ang mga kagamitan ay para sa medical at humanitarian assistance ng Coast Guard at upang mas mapaigting pa ang komunikasyon at real-time reports sa kanilang mga barkong nakadeploy sa karagatan. Malaking tulong din ang mga donasyon upang mapaigting ang mandato ng PCG sa mga baybayin ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Samantala, tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon na patuloy na pag-aaralan ng DOTR at LTFRB ang mga isyong kinaharap ng Public Transport Modernization Program upang makapagbigay ng konkretong solusyon. Sa kanyang pakikipagdialogo sa mga miyembro ng National Federation of Transport Cooperatives at iba pang grupo, siniguro ni Secretary Dizon na nais munang pakinggan ng DOTR ang panig ng mga sang-ayon at kontra sa modernisasyon, pati na rin ang pagbibigay ng tamang datos na magiging susi sa pagresolba sa mga problema ng PTMP. Ilan sa mga ipinuntong issue ng mga miyembrong kooperatiba ng NFTC ay ang financing ng mga makabagong unit, ruta, pasweldo ng mga transport workers at ang mga kolorum na PUVs. Nauna na rin nakipagdialogo ang kalihim sa ilan pang grupo kabilang na ang Piston. Oras natin, 3:12 ng hapon. Sa puntong ito, kumuha naman tayo ng pinakahuling ulat ukol sa transportasyon. Nasa ating linya si JC Santo Domingo. JC, anong iyong update? Ay, good afternoon po sa iyo, sa iyong mga tagapakinig ng DOTR sa Kaina. Isang po natin dito po sa may LRT1. Good news sa ating mga mananakay ng LRT1. Simula ngayong Marso 26, extended na ang operating hours ng LRT1 tuwing weekdays po yan upang makapagbigay serbisyo sa mas marami pang pasahero. Sa bagong weekday schedule, ang dating 10 p.m. na nahuling biyahe ng train mula sa Dr. Santos Station ay magiging 10:30 p.m. At ang dating 10:15 p.m. mula Fernando Po Jr. Station ay magiging 10:45 p.m. na. At dito naman po tayo sa may EDSA Rehabilitation. Simula sa Marso 24 hanggang 28 ay hanggang Abril 8 ay magsasagawa ng DPWH and Dynamic Cone Penetration sa southbound lane yan ng EDSA Monumento hanggang sa Cloverleaf. Magsisimula yan ng alas 3 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. At simula Marso 26 naman hanggang April 9, 2025, ang DPWH North Manila District Engineering Office ay magsasagawa ng drainage rehabilitation activities simula sa eastbound lane ng Dapitan Street between Dos Castillo Street at Algeria Street at sa pagitan ng San Diego Street hanggang Maceda Street. Pinapayuhan ang mga motorista sa pagitan ng trapiko at sa mga apektadong lugar na gumamit sa mga alternatibong ruta. At para sa karagdagang katanungan, suwestyon at reklamo, maaari po kayo tumawag sa DOTR Commuter Hotline o mag-email sa publicassistance@dotr.gov.ph. At yan po muna ang latest transportation and roadworks update. Ako si JC Santo Domingo para sa DOTR sa Kaina, serbisyong garantisado, always on the go. Maraming salamat, JC Santo Domingo, at yan ang pinakahuling ulat mula sa Department of Transportation. Manatiling nakatutok sa Sakay Na sa Radyo Pilipinas para sa iba pang balita sa sektor ng transportasyon. Oras natin 3:15 ng hapon. Kailangan lamang nating mag-break para bigyan daan ng mga accomplishment po ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Pero doon po sa mga gustong magbigay ng komento, suggestion at mensahe, pwede po kayong mag-message po sa DOTR pages at ang Radyo Pilipinas para po maitanong natin mamaya. Ang teaser po natin trend pa rin tayo, no, Roberto? Usapang Riles pa rin po tayo. Kaya wag ho kayong aalis, kami po magbabalik dito sa Sakay Na. Matagumpay na nilagdaan ng Pilipinas sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Amerika ang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. We reaffirmed our commitment to a peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific. Sa tulong ng GSOMIA, mapaiigting pa ang palitan ng classified at real-time na impormasyon tungo sa mas matatag na rehiyon. Ang Lab for All ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneta Marcos ay nagbibigay ng libreng laboratorio, konsultasyon at gamot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. Tandaan po natin,
Ang pinakamatibay na yaman ay hindi ang laman ng ating bulsa, kundi ang tibay ng ating pangangatawan. Kailangan natin pasalamatan ang ating First Lady sa kanyang ginagawa. As part of our nationwide internet infrastructure development, Phase 1 of the National Fiber Backbone has been completed and operationalized. Phase 2 and 3 have already begun early this year and shall be completed by 2026. This fiber backbone will give us sufficient capacity in terms of bandwidth. Bukod sa target na free Wi-Fi for 40 million Filipinos by 2028, na patuloy na tataas ang broadband ranking ng Pilipinas sa mundo. Sa broadband ng masa, may pag-asa. Malaki ang pasasalamat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa nagkakaisa nilang layunin na isulong ang eco-zones na panghikayat sa strategic industries at productivity-enhancing investments sa labas ng metropolitan areas. At para pasiglahin lalo ang ekonomiya sa iba't ibang rehiyon sa bansa, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang planong pag-aproba sa 30 new eco-zones ngayong 2025. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Ayon nga sa pag-aaral ng PSA, although they started with only with yung top 10 richest areas, cities, municipalities outside of Metro Manila, doon sa top 10 na pinakita nila, yung 1 to 9 LGUs are all hosting economic zones. We can see a direct correlation. The bigger the number of eco zones being hosted by an LGU, we can see din yung higher level of progress. Ang mga bagong eco zones na ito ay matatagpuan sa Calabarzon, Region 3, Cebu at Mindanao. Libu-libong trabaho ang inaasahang idudulot nito sa lokal na komunidad. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pamamagitan ng 2023 to 2028 National Tourism Development Plan o NTDP, ipinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako na gawing Asia's tourism powerhouse ang Pilipinas. I am affirming my commitment to advancing this country's tourism industry. This prioritization goes deeper than merely stimulating economic activities and generating job opportunities. It springs from the genuine love that you, me, and all of us have for the Philippines. Maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sakay na ng Department of Transportation. Tara, sama na, sakay na! Hatid sa inyo ng Department of Transportation dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nagbabalik po ang programang Sakay na Hatid ng Department of Transportation sa panunuan po ni Secretary Vince Dizon. Kami po ang inyong mga kasama hanggang 4 o'clock. Ako po si Len Montaño. Ako po si Robert Roque. Nalanggit ko na naman yung nickname ko. Marilyn po ang aking official name. Anyway, ngayon po ay very privileged tayo dahil kasama natin ang walang iba kundi ang pinuno ng isa pang ating attached agency sa rail sector. Ang ating pong panauhin ay nagtapos ng Bachelor of Science degree in Electronics and Communications Engineering sa Technological Institute of the Philippines at kasalukuyang kumukuha ng kanyang Professional Science Master's degree in Construction Management sa TIP pa rin. Nagsimula siya ng kanyang public service bilang Engineer 4 para sa LRT 2 East at LRT West project teams. Nagsilbi rin siyang Engineer 5 sa Rail Sector Technical Services Lead at Deputy Project Manager para po sa mga LRT projects. Bago ang kanyang appointment bilang PNR General Manager ay siya ang overall Deputy Project Manager para sa Metro Manila Subway Project ng DOTR. We welcome sa ating programa si PNR General Manager Engineer Giovanni Miranda. Magandang hapon, sir. Magandang hapon, GM. Magandang hapon, Lynn at Robert. Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng DOTR Sakay Na. Marami po yung aming mga itatanong kaya simulan na natin, Robert. Hindi kasi nakabisita na sa atin yung ibang rail lines, no? Nakapag-LRT na tayo. MRT siya na ang huling parte ng Infinity Stones. Yeah. Kompleto ng ating mga rail attached agency. So GM, napakatagal na po ng linya ng PNR sa bansa, no? Hanggang ngayon po ba, kamusta yung pagtangkilik ng mga pasahero natin sa mga operating na ruta ng PNR?
maraming tumatangkilik at maraming tayong pasahero kahit na dito sa Metro Manila na tinatanong pa rin ang pagbabalik ng PNR. But as of now, tayo ay ang karamihan tumatangkilik sa ating linya o sa ating serbisyo sa railway ay yung linya dito sa may Lucena to Calamba at yun sa Kabikulan, yung biyahe ng Naga to Legazpi at saka Naga to Sipocot. So they are happy na nandyan si PNR, nagbibigay ng serbisyo kahit na kukunti yung train namin doon. So, bali, GM, yung mga existing o dati na mga trend natin na bumabiyahe within Metro Manila, Blumentritt, Espanya, ganyan, wala po ngayon dahil po sa isinagawa nating proyekto na NSCR. Yes po, Marlene. Yung mga trend na yan, kasalukuyan na nandyan sa Tutuban, at pero naka-program ngayon yan ngayong taon na ito at para idagdag sa capacity natin dun sa southern operation natin sa Bicol commuter train at saka dito sa interprovincial ng Laguna to Quezon. May mga idadagdag na trend. So kaya na-halted siya during the start na ng mga construction sa NSCR, pero ililipat natin para makadagdag ng serbisyo. Nabanggit ko yan ni Sir, bumabiyahe na yung Naga Legazpi na ruta, no? Sir, kailan to nagsimula tsaka bakit ba to pansamantalang natigil dati? Tama, Robert. Naantala siya. Nagsimula siya nung yung pag-operate noong 2024 January. Nagsimula na yung operation ng Naga to Legazpi. Unfortunately, nung nagkaroon tayo ng bagyong Christine last year, around October, isa sa naapektuhan yung linya na yan. At dahil sa yung train natin sa Naga ng mga lubog, we have to stop or halt the operation ng Naga to Legazpi. Para yung train nating natira na hindi nalubog, yun ang ginamit naman sa biyahe ng Naga to Sipocot. At least ngayon, magandang balita, nakakabiyahe na siya ulit at marami tumatangkilik talaga, no? Pero sir, may isa tayong tanong mula sa Facebook. Kailan daw po ba maibabalik yung biyahe ng tren mula Calamba hanggang Bicol? Okay. Noong bago nagkaroon tayo ng bagyo, yan ay nakatarget sana this year, na last quarter of this year, na maibalik natin, magkaroon na tayo ng buong linya mula Laguna hanggang sa Bicol. Unfortunately, may tulay tayong na-damage nung bagyo, tapos nung nagkaroon ng landslide sa Lopez, Quezon din. So yun ang makakadagdag ngayon sa constraint natin para sa restoration. And our initial assessment, dahil sa dalawang i-repair pa, i-rehab na part na yon, naapektuhan ng bagyo at saka landslide, by 2026, we're trying our best by first quarter na kaya namin 2026 pa rin na ma-restore yon at para buo na yung linya natin ng mula Laguna hanggang sa Bicol. So maganda balita yun, ano? Oo. At least next year. Kasi yun ang hirap ang mga tren ng PNR talagang sa ground ang mga relays niyan, no, GM. So talagang apektado yan pag baha, pag may bagyo. Pero yun yung dahilan, diba, ng bagyong Christine daw, nagkaroon ng mga obstruction, kaya kailangan i-rehabilitate yung ibang mga segment nung linya. Pero ngayon, sir, meron kayo nabanggit kanina, Naga Legazpi, Naga Sipocot, and then yung Calamba Lucena, no? Kamusta yung passenger demand natin sa mga linya na to, sir? Ang passenger demands natin dyan, mayroon naman, mahina nung nagsimula ang operation, pero ngayon parami na parami. For example, yung ating biyaheng Lucena to Calamba, nung nagsimula yan, ang pasahero natin dyan, halos wala pang 20 nagsimula. Pero ngayon, sa buong linya, sir? Sa buong linya. Pero parang ngayon, private service. nagkakaroon tayo 300 passengers Ayan, sa isang biyahe lang ng mula Lucena hanggang Calamba. We're catering around more than 300 passengers. Tapos pabalik sa hapon din yon, minsan mga almost 300, 200. Yan yung nag-average ngayon na pasahero natin dyan. Doon naman sa biyahe natin ng Legazpi hanggang Naga, ang average nating daily ridership sa buong maghapon doon ay maabot tayo ng mga 400 passengers din. Then yung ating biyahe ng Naga at saka Sipocot, doon mas mataas. Kasi ang biyahe natin doon 3 beses sa maghapon na nakakapag-loop kahit isang train lang, at nakaka-cater tayo ng more than 900 passengers sa isang buong araw. 3 balikan yun, sir? 3 balikan. Yung Naga to Sipocot, 3 balikan. Yung Naga to Legazpi, bali isang biyahe pa northbound sa umaga, tapos southbound naman sa hapon. Isang train lang yun. Tapos yung Lucena to Calamba natin, isang train din yun. Sa umaga, manggagaling siya ng Lucena, papuntang Calamba. Tapos paghapon naman, yung Molacamba hanggang Lucena ang biyahe niya. So ganun ka-limited yung ating biyahe, pero daan-daan ang abot sa 1,000 ang ating nakikater na pasahero sa araw-araw. At tugon yan, kahit na ganun kukunti ang ating tren, tayo nagpapatuloy na magbigay ng serbisyo para doon sa pagsasakatuparan na mga commuter muna. Ayan.
Sabi nga natin, commuter muna, passengers muna, priority natin ang mga pasahero. Kahit nga limitado yung mga biyahe ng PNR dahil sa mga ginagawang malalaking proyekto to, NSCR, ay nagbibigay serbisyo pa rin sila at in demand pa rin naman talaga ang PNR. Kung makikita nyo, napanood nyo kanina sa ating screen, nandyan yung mga tren, mga moderno ng ating mga tren, GM, air-conditioned na yan, di ba? Yes, Marlene. Makaramihan dyan, mga air-conditioned na. Yung mga tren na mga na-i-deliver last time ng mga galing Indonesia, air-conditioned na yan. They are almost 5 years age pa lang yung mga yan. Meron din tayo yung mga tren na more than 10 years na, mga na-donate galing Japan. Pero ayos na sila, na modernize na, nalagyan ng mga air conditioning na. Kaya yung lahat ng mga tren natin na bumabiyahe ngayon, nagbibigay ng serbisyo para sa mga kababayan natin na mananakay ng PNR, ay nakakaranas sila ng air condition train lagi sa araw. Maganda na rehabilitate na kasi nga policy natin commuter muna, no? Lahat ng pwedeng ikaginhawa, ikabilis ng biyahe ng mga commuter yun ang ginagawa. Parang making the most with what we have ang peg ng PNR kasi kakaunti ang tren sa mga rutang nabanggit niya, pero they're trying their best to accommodate yung mga pasaherong nadadaanan ng mga rutang yun. Nababalitaan din namin, GM, minsan yung mga tren na to ay nakakaranas ng aberya sa mga dinadaanan nila, no, sa release nila. May mga ganun pa ba insidente ng babato or yung mga nambabato, less na yun, lalong-lalo dahil siguro nag-operate tayo mostly sa South, lalong-lalo sa Kabikulan. Alam naman natin mga kababayan natin sa Kabikulan, gano'n nila kamahal ang linya ng PNR. So, the Bicol Express ang nila. Sir. At gano'n din, talagang yung pagmamato hindi na ngayon, but yung nagkakaroon ng kumbaga insidente, nagkakaroon ng aberya habang bumabiyahe, dahil sa kalumaan ng nandun na tren natin at na-subject pa ng baha, may mga nangyayaring mga ganyan. But we make sure from PNR, kasama ng mga tao namin ng ground, sa mga technician namin at mga mekaniko na sumasakay sa tren kasama, na kapag nagkakaroon ng aberya, immediately talagang response. Mayroon tayong mekaniko na nag-response at kaninang umaga nagkaroon ng aberya, but immediately after almost 1 hour, kahit na sa makina yung diferensya, naiayos pa rin at nakabiyahe pa rin siya kaninang umaga para magbigay ng serbisyo yung biyahe ng Legazpi hanggang Naga. Gaya na lamang nung naging insidente nung nasalpok yung ating tren dyan ng isang truck, agad namang narespondihan niya ng PNR at nag-resume yung ating operation dyan sa Legazpi po ba yun, GM? Yun ay parting dito sa may malapit sa UWAS, itong bahay na yun. Yun ay immediately in the same day kung saan na-derail yung ating tren doon dahil sa pagkakabangga sa ating tren, sa PNR train, nabangga siya ng isang tanker truck during the execution ng PNR ng kanyang inspection sa Riles para sana sa operation ng Naga to Legazpi to Naga na biyahe. So usually nagka-clearing, nag-inspect ang aming maintenance team to check kung may mga problema sa trucks, sa kapaligiran na dinadaanan ng tren. Unfortunately, dun sa crossing na yon ay may isang truck base dun sa incident report na na-publish naman at saka police investigation, ay umovertake yung truck at pagdating sa hindi niya na-anticipate, hindi niya nalaman na level crossing yung tatawiran niya. Kaya nabangga niya yung tren, mabilis yung takbo at na-derail po yung ating tren doon. Nangyari yung insidente na madaling araw at nagkaroon ng impact din sa trapiko, do sa coordination namin sa local government at sa kapulisan doon sa Region 5, na-disperse din naman at nagkaroon ng rerouting at before lunchtime wala nang build up doon sa area na yon. Although may mga naapektuhan talaga na mga during early hours noong Sabado at kinahaponan ng Sabado yung tren ay nare-rail na, naibalik na sa Riles. Tapos yung release mismo na nasira ay naayos na rin on the same day. Bilis. Hindi kasi may iwasan yung mga ganong mga insidente, uncontrollable. Ang maganda doon na aksyonan agad ng ating mga ahensya at nabibigay agad yung nagre-resume agad yung serbisyo naman sa ating mga pasahero. Oo, yun talaga mula sa aming pamunuan, sa management ng PNR hanggang sa mga tao namin on site. Alam namin lahat talaga na yung pagbibigay ng serbisyo para sa commuter. We take that value and advantage based doon. Hindi sila pag-comply sa aming tungkulin, kundi yun din alam namin ng programa ng ating presidente at saka mahal na sekretary ng DOTR. Ayan, well said po, GM. Pero kailangan na muna nating uling mag-break. Oras natin ngayon ay 3:31 na po ng hapon.
sa ating pagbabalik, marami pa tayong pwedeng itanong, lalo na nating talakayin yung malaking proyekto, yung NSCR. I'm sure maraming mga nag-aabang sa ating mga nakikinig. Doon po sa mga gusto pang magbigay ng mensahe sa ating pong DOTR page at sa Radyo Pilipinas page. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa po uli ang Sakay Na. Handog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bago at modernong sasakyan sa Subic Bay Metropolitan Authority na handang umagapay sa mga mamamayang Pilipino. Sa halagang 73.5 million pesos ay nakamit ng SBMA ang 44 na bagong sasakyan upang mas maging epektibo ang pagseserbisyo at ligtas ang komunidad ng Subic Bay. Sa ngayon, ang ginagawa lang natin, tiyakin lang natin na safe ang ating mga sasakyan, na hindi malalagay sa alanganin ang mga pasahero at mga commuter. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dahil sa mga bagong kalsada, ang mga likas na yaman ng mga lalawigan ay madali nang mapupuntahan. Dahil sa Tourism Road Infrastructure Program o TRIP ng Marcos Jr. Administration at ng Department of Tourism sa pakikipagtulungan ng Department of Public Works and Highways, mas madali nang mararating ang mga tourist destination gaya ng 100 Islands, mga dalampasigan at waterfalls sa Pangasinan, ang tinaguriang Land of Beauty and Promise. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Sa gitna ng mga pandaigdigang hamon, tumitindig ang Pilipinas bilang simbolo ng malasakit. Kinikilala ang Philippine Emergency Medical Assistance Teams o PEMAT sa kahusayan at kahandaan sa pagtugon sa mga kalamidad. Ang PEMAT ay laging handang maglingkod dahil bawat buhay ay mahalaga. Sa kabila ng tumataas sa tensyon sa West Philippine Sea, naisagawa pa rin ang mga regular na rotation and resupply o remission ng Armed Forces of the Philippines. We are in the business of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Parte din ito ang pagpapakitang halaga ng administrasyon sa pangunahing pamumuhay ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Katuwang naman dito ang BIFAR at PCG. Alam mo ba na ang Pilipinas ay mayroong 654 kilometers na protected bike lanes? At layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOTR na gawing 2,400 kilometers ito bago mag-2028. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. Physical connectivity infrastructure such as roads and bridges, seaports, airports, mass transport account for 83% of this program. Asahan ang malalaking pagbabago sa sektor ng transportasyon sa bansa sa ilalim ng bagong Pilipinas. Tara, sama na, sakay na! Hatid sa inyo ng Department of Transportation dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. And we're back dito sa Sakay Na, dito sa Radyo Pilipinas. 3:34 na po tayo ng hapon. Guest po natin live dito sa station, si GM Engineer Giovanni Miranda ng PNR. Meron kang naiwang tanong, Robert, kanina. Hindi, kanina nabanggit ni GM yung mga usual na problems kasi ang risk, di ba, pag at grade level yung trend mo, talagang makakasabayan mo yung mga sasakyan na nasa kalsada lang din. Oo. Pero ngayon, sir, yung mga biyahe kasi na existing, medyo malalayo, Naga Sipocot, Legazpi, Naga. May mga stasyon ba to, sir? At sa mga bawat istasyon, may mga tao po ba dun para kung saan kami bibili ng ticket para makasakay, yung mga ganun po? Gandang katanungan, Robert. Mayroon tayong sa biyaheng Naga to Legazpi, mayroon tayong siyam na istasyon diyan. Sa mga istasyon natin diyan, may mga istasyon na mayroong nagbebenta ng ticket. Meron ding istasyon na wala. For example, yung sa istasyon ng Daraga at sa Trabisia, walang nagbebenta doon. Pero sa loob ng tren, meron din. Meron din tayong plug stop, 8 plug stop in between nito. Ganon din pwedeng sumakay at ang plug stop po, sir, ay ang plug stop is mas maliit lang siya, parang platform, small platform, para hagdanan lang siya. Para magsakay ng magsakay at magbaba ng mga pasahero. Kasi yung mga estasyon natin sa Bicol was designed in long way, ilang dekada na. So hindi pa umuusbong yung mga ibang kumbaga barangay at saka yung laki na populasyon sa bawat bayan dyan, may mga estasyon na nauna na. So nung dumami ang population, nagkaroon ng community, may mga nag-request
na maglagay ng plug stop man lang para makasakay din sa yung mga ibang mananakay natin. Kaya ang PNR is talagang commuter muna, mga pasahero muna. Binibigyan kung saan may mga mayroon talagang pwede ma-implement na maglagay ng plug stop para makapagsakay at makapagbaba ng pasahero doon. So yung tanong mo na lahat ng mga station, hindi namin nabigyan ng lahat ng mga tao para magbigay ng kumbaga ng bumili ng ticket sa bawat istasyon kahit na may istasyon na dahil nung na-stop yung operation sa Manila, kulang yung aming staff, kulang yung mga tao. Okay. Kaya ngayon in the process kami sa pagdadagdag ng mga tao para malagyan ng mga mangangalaga ng operation at magiging in charge sa operation sa bawat station. Ayan. So tuloy-tuloy pa rin naman yung improvements na pinaplano ng PNR. Pero dumako muna tayo dun sa pinakamalaking proyekto na inaabangan talaga. Ito na yung nagtatanong sa atin inaabangan na nila. Sa Facebook yan laging tanong, kailan ba ito magsisimula? Kailan ba matatapos yung ang tagal-tagal na? So tanongin na natin straight from PNR, no? So GM, ano na po bang status nitong North-South Commuter Railway o NSCR? Napakagandang katanungan at alam natin maraming tayong mga kababayan na sabik na rin dyan at both ang DOTR at PNR ay tinututukan yung project na yan dahil alam natin napakalaki ang magiging impact lalong-lalo na sa mga commuter. That project will have 800,000 daily ridership kapag natapos yung buong linya, yung 147 kilometers mula sa New Clark City papunta sa Calamba. As of now, yung pinaka-advance natin dyan ay yung nandun sa N1 segment. So meron tayong advance ang N1 station. sir ay N1 is yung Malolos up to Tutuban. Pero yung segment ng Malolos to West Valenzuela kung saan yung ating depot, may istasyon din doon. Doon yung pinaka-advance at wala kasi ng problema sa right of way. So tuloy-tuloy yung construction hanggang ngayon nasa stage na siya ng ating electromechanical installation na. Malapit na. At yun ang target na yung segment na yon, yung Malolos to West Valenzuela ay ang pinagsisikapan ng DOTR at ng PNR na matapos hanggang last quarter ng 2027 or most likely within early 2028. 2028. Yun, maganda yung N1 yan, sir, no? Yes. Yung N1. Ibig sabihin yan, GM, may i-anticipate tayong partial operations nung N1 segment ng NSCR mula Malolos hanggang Valenzuela. Tama po yun, Tama, GM? may na-anticipate tayo dyan. But of course, may mga issue pa tayong kasalukuyan. For example, yung mga concern natin on electromechanical doon sa frequency. Doon may mga movement na, gumagalaw na talaga, lalong-lalo pagdating ni Secretary Vince upon the directive of our President to talk with yung provider ng which we have yung smart communication, nakausap na para magkaroon ng ma-resolve yung issue about the frequency para magkaroon ng signaling kapag nag-operate yan. Buong NSCR yan, sir, no? Kailangan yan pag nag-operate yung segment na yun, kailangan natin ng signaling system. Kaya dapat maayos na rin yung signaling para dun sa nakatakdang, yung estimated natin na operations na pagsisimula, ready na tumakbo yung train. Yes. Kanina, ang N1, sabi niya, Malolos to Tutuban, pero yung buong segment ng N1. Pero ang nakikitang mag-ooperate partially ay yung Malolos hanggang Valenzuela na area. Pero may tanong tayo dito, sir. Ano po ba daw yung dahilan kung bakit hindi pa nasisimulan yung Tutuban to Caloocan segment naman ng NSCR? At ano raw po yung mga ginagawang hakbang ng PNR at DOTR para po ma-address yung delay? Mainly dyan, ang pinaka-issue natin dyan ay yung land acquisition at saka yung relocation ng mga informal settlers. Kasi yung informal settlers natin dyan na mga madi-displace at tatamaan dyan, ang based sa usapan with yung LIAC, Local Government Interagency Council for sa mga resettlement ng mga ISF ay yung in-city relocation. So, so kung saan mo sila tatanggalin, doon mo din sila ilalagay. Okay. So, isang major factor dyan na kaya yun pa ang talagang kailangan ma-clear, malinis dyan para magtuloy-tuloy na. Yung mga area ng mostly doon sa PNR area naman, clear na from PNR na yon, na secure na yung mga ibang area. Kaya lang gusto kasi ng contractor buong 100% na area may bigay sa kanila free and clear. So kahit na let's say I'm not sure in the exact figures but kahit na limbawa 80% na yung clear natin,
gusto nila makuha yung 100% na free and clear. Oo, ayan. Nabanggit natin yung N1 o yung unang segment ng NSCR mula Malolos ito hanggang Tutuban. Yung sunod na segment GM yung from Malolos to Clark. Ano na pong status nun? Yung ating Clark to Malolos na 53 kilometers ay nasa 54% na ang progress nun, ay mostly that's civil works. Okay. Civil works. Okay. Civil works, kasama na rin ang right of way and site acquisition doon. So sa progress. At almost kalahati na. Yun din sanang kasama sa target, pero dahil nakita nyo naman yung figure niya sa current progress ng physical accomplishment, ay within 2 years period of time, medyo mahirap pa ma-achieve yun at maisama sa hanggang doon ang operation natin. Okay. Pero tuloy-tuloy naman, sir. Tuloy-tuloy yung trabaho dyan. Mayroon din tayong mga concern pa dyan regarding sa right of way, but understood last time talagang bumaba si Secretary Vince dyan. Nakiusap sa mga ibang local government official na rin dyan, inalam yung mga issue, pati yung mga ibang ahensya, kinakusap na rin niya, yung mga taga-DSUD, NHA, para magkaroon tayo ng immediate resolution with the concern ng relocation ng mga informal settlers. Ayan. So yung talaga yung usual na problema, right of way at relocation ng informal settler families. Yun ang hirap pag may mga tatamaan talagang mga kabahayan, mga community diyan. Syempre kahit papaano kailangang may responsibilidad rin naman ang gobyerno na hindi na sila basta-basta ang aking gustong itanong dito, dahil yung segment 1 medyo taas-taas na po ang ating progress rate doon. At yung itong segment 2 ay halos kalahati na. Ibig sabihin ng civil works, ito po yung construction, yung ginagawa dyan. Liban na nga lang may mga problema sa right of way at iba pang pero patuloy, yun ang maganda, tuloy-tuloy po ang proyektong ito, NSCR. At bukod dyan, meron pang isang segment GM, yung NSCR. Ano po ba yun? Yung SC naman, yung component na, kung yung sa abbreviation na NSCR, yung north tapos yung south commuter, meron yung SC which is sa Solis, Calamba. Ongoing na rin yung ating construction sa karamihan na contract package doon sa mga contract packages ng civil works dyan. Nakapag-clear na rin sa mga mostly sa area ng contract package 02 hanggang 06 doon sa Calamba. Ay na-clear na, natanggal na yung mga ibang structures ng mga informal settlers, na ilipat na yung mga iba sa parting Cavite, yung mga informal settlers natin dyan. Kamakailan, bago umupo si Secretary Vince, ay mayroon ng inaugurate na mga bagong location na mga lilipatan pa ng mga ibang maapektuhan dito sa parting Muntinlupa at saka sa may Muntinlupa at saka I think yung early bayan ng Laguna, Binyan, or sila ililipat naman doon. So ongoing na rin ang civil works, yung ating mga piling works para sa mga foundation. Yun ang mga mostly na ginagawa sa civil works na. Hanggang susunod na rin dyan yung pagtatayo ng mga pier para sa ating mga relays after ng mga piling works at may stable na yung ground ng ating Solis to Calamba na segment. Ang laking proyekto kasi 800,000 GM ang maisasakay. Pag natapos yung NSCR project natin, ang estimated natin na daily ridership is around 800,000 daily. Daming pasahero no, di ba? Daming makikinabang. Ganun kalawak, ka-massive itong proyekto na to. Bukod dito sa dami ng mas ma-accommodate na maisasakay na pasahero, GM yung travel time. Yun ang maganda dyan Mapapaikli natin yung travel time ng ating mga pasahero. In return, yung natipid nila sa oras, balik namang oras nila sa kanilang pamilya at yung mga mahalaga pang ibang bagay. Yung travel time, GM, paano pa natin explain from yung buong NSCR? As of now, kung ikaw ay babiyahe sa kalsada mula New Clark City papuntang Calamba, ang estimated na abutin sa normal, hindi heavy traffic, ay abutin ka ng mga 3 oras at kalahati sa ganyang kahabaan na 147 kilometers.
But once na matapos ang ating NSCR, ang magiging travel time na lang ay less than 2 hours. So 1 hour and 40 minutes. Isang oras? Mahigit isang oras. Isa't Kalahating kalahating oras. katipiran na kaginhawaan para sa ating mga mananakay pag natapos yan. At talagang magbibigay ng extra na oras para sa mga pamilya or ano pang extracurricular na gagawin ng ating mga kababayang Pilipino. Oo. Bukod dyan mabilis lang GM, yung Airport Express na tinatawag, part rin to ng NSCR. Part din yan ng NSCR, but mainly to connect yan doon sa airport natin sa New Clark City para may decongest natin din yung mga mananakay dyan sa NAIA. So ang option doon is mapabilis nila. So yan, mas mabilis ang biyahe ng tren na yan, but mostly para doon sa mga pasahero papunta doon sa airport. At mas mabilis na rin ang oras ng ating programa. Dahil 3:46 na po ng hapon. Sa ating pagbabalik, bigyan na natin yung iba pang mga tanong at syempre yung iba pang proyekto ng PNR. Maganda to, ito yung South Long Haul Project. Ito yung sa Bicol naman eh. Kaya wag po kayong alis, magbabalik po ang Sakay Na. Welcome to the new Clark City Airport, the gateway to a new era of travel, business, and opportunity in the Philippines. In terms of infrastructure, we have the Clark International Airport, which is the second gateway here in the island of Luzon, which has won recently numerous awards for being the most efficient, most beautifully designed airport. Ang New Clark City Airport ay isang world-class airport na matatagpuan sa New Clark City. Isang airport na dinisenyo upang mapabilis at mas efficient ang biyahe ng bawat pasahero. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mas matitibay na paaralan na kaya ang bagyo at lindol. Yan ang tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang Safer and Resilient Schools Project, katuwang ang DepEd at DPWH. Sa kanyang buong termino, libu-libong paaralan sa buong bansa ang isa sa ilalim sa rehabilitasyon. Let us be guided by the Build Back Better strategy in recovery, rehabilitation, and in reconstruction. It is about coming together as a community, lifting one another, emerging stronger than before. Sa bagong Pilipinas, pinapalakas ang mga infrastruktura upang makaiwas tayo sa mga sakuna at trahedya. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Naglunsad ng maraming proyekto sa ilalim ng Infrastructure and Facility Development. Mula 2022 hanggang May 2024, 6,082 na proyekto sa Health Facilities Enhancement Program ang nakumpleto ng kagawaran, 2,899 sa primary care facilities, 631 sa LGU hospitals, 2,203 sa DOH hospitals at 349 sa iba pang healthcare facilities. Naisabatas noong August 2023 ang Regional Specialty Centers Act na nagbigay daan sa pagtatayo ng 27 bagong specialty centers na higit 29% na target sa taong 2024 sa buong Pilipinas. Pinagtibay pa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang maritime cooperative activities. Pinalalawak nito ang interoperability ng sandatahang lakas, katuwang ang mga kalyadong bansa. Very useful talaga in terms of the interoperability so that each Navy knows how the other Navy operates, number one. And secondly, that they learn how to operate together. Sa bagong Pilipinas, naging matagumpay ang isa sa pinakamalaking balikatan exercises noong 2024 sa lamin sa malayang pagsasanay, alinsunod sa international law. Build Better, More program ng pamahalaang Marcos, tuloy-tuloy ang pag-arangkada, maging sa sektor ng turismo. Kung nais ninyong magbalik tanaw sa makasaysayang buhay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, bumisita sa Rizal's Bagong Bayan Lights and Sound Museum na matatagpuan sa Victoria Street, Intramuros Compound. Sa pamamagitan ng mga bagong atraksyon gaya ng museo, inaasahan ang pagtaas ng kamalayan ng mga Pilipino patungkol sa ating pambansang bayani. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Tara, sama na, sakay na! Hatid sa inyo ng Department of Transportation dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At nagbabalik na po ang Sakay Na. Oras natin 10 minuto bago ang alas 4. Kaya mabilisan na natin. Kanina na ipaliwanag na natin yung status ng NSCR, yung benefits nito sa ating mga commuters. Ito pa isang malaking proyekto ng PNR, ang South Long Haul Project. GM, ano na pong status itong proyekto na to?
Yan, gandang katanungan na Marlene, dahil lang alam natin naging controversial lately, I think ilang taon na naging controversial yan dahil yung loan agreement natin sa South Long Hall ay isang naging issue. But tuloy-tuloy pa rin. Of course, meron kasing parte ng project na yan na deliverables ng government of the Philippines at saka yung commitment naman ng gobyerno at yung pagpupush lalo ng leadership natin ngayon from the President going to our Secretary na tuloy pa rin yung project na yan. So yung right of way and site acquisitions ay tuloy-tuloy na activities para dyan sa South Long Hall. May mga na-acquire na tayo alos dito sa kung saan magkakaroon ng depo sa may parte ng San Pablo. Yan ay babakuran na actually pag naayos na at may matapos yung kung saan i-relocate yung informal settlers dahil sa apektado sa parting San Pablo ay babakuran na para din magkaroon na ng kumbaga clear on the area, ready na para pag nagkaroon tayo ng implementation, magkaroon tayo ng way forward kung sino ang other magiging funding agency natin ay ready na for implementation. So, wala na tayong masyadong magiging problema pagdating sa right of way and site acquisition. Kaya kahit wala pa tayo nung design and build para sa station, para sa tren, ay yung right of way and site acquisition natin ang inaayos muna natin na ano yan. Ayan. Para sa mga tagapakinig natin, yung South Long Haul project ng PNR, ito ay isang railway project na tatakbo mula Manila hanggang Sorsogon, tama ba GM? Bicol. The current alignment niyan ay magsisimula siya dito yung priority section niya ay magsisimula siya sa Laguna hanggang sa Bicol sa Daraga hanggang doon. That's 380 kilometers. Tapos mayroon siyang next phase which is yung ano namang segment naman ng mula San Pablo going to Batangas, tapos Batangas to Alaminos, tapos yung isa pa yung port is yung papunta na Manila. So, okay. So, dugtong-dugtong naman. Dahil meron na nga tayong NSCR, pag natapos yung NSCR, hanggang Calambarin yun, doon na lilipat lang sila. Lilipat na sila. May tanong lang po tayo dito. Sige, tanong ko lang ito, no? Ngayon pong naghahanap ng funder ang South Long Haul Project. Yun po bang propose na bagong right of way para sa South Long Haul ay gagamitin ng bagong contractor o magbabago po ba ito? As of now, yun ang direction na nakita namin talaga mas magiging benefits para sa project na gamitin yung bagong alignment dahil kung ating tatahakin yung alignment ng PNR right of way, napakalaki kasi na maapektuhan pagdating doon sa kailangan nating i-address yung around 120,000 ng mga informal settlers. 120,000? Based doon sa pag-inandak na study before, yung original alignment ay around 120,000 yung informal settlers. With the new alignment, based sa report ng aming consultant at saka ng project management office, around 30,000 na lang yung mga kailangan nating i-address ng mga informal settlers din. Though, may trade-off yun, syempre, which is bibili tayo ng bagong lupa para sa dadaanan ng release natin. Though, mas clear na siya. So, mas madali nang implement natin ngayon yan. So, yung risk on continuing construction, waiting for the relocation na kailangan obligation ng other agency ay mas mamimi-minimize na natin yun. Ang lalaki ng proyekto ng PNR, of course para lahat yan sa ating mga commuters dito sa urban at syempre dun sa mga probinsya. Pero bukod dito sa mga massive infrastructure na ito, GM, may iba pa po naman kayong inisyatibo May iba pa po kayong kampanya. Ano po bang maikikwento ninyo tungkol dyan sa inyong safety campaign na inilunsad? Part yan na nitong aming ongoing na operation na Marlene dahil nga banggit ko kanina bukod sa nabanggit natin malalaking massive future projects na magiging part ng PNR asset. So andyan pa rin yung existing natin. So we're still operating, nabanggit ko kanina yung Calamba to Lucena, tapos yung Sipokot Naga at saka Naga Legazpi. So meron tayong kailangan i-address na mga risks sa interface natin sa other road vehicles. So yung mga level crossings, so maraming mga kumbaga mga level crossings sa tagal lang hindi nag-operasyon diyan, yung mga bomb barrier natin, yung mga cabin natin diyan, yung infrastructure natin sa level crossings ay mga nawala na, nag-deteriorate na or na inalis, so at kailangan ayusin. So yun yung mga proyekto na ginagawa namin doon sa mga authorized level crossing. Ganon din doon sa mga clearing sa mga mainline natin, yung mga in-extend na mga structure na mga informal settlers,
para lang hindi magkaroon ng kumbaga immediate danger sa mga kailangan natin mag-clear ng certain distance yung mga kanilang mga extension ng mga bahay nila para pagdaan ng tren hindi sasabit yung mga yun So ginagawa natin yun para kahit na mabagal yung takbo ng tren around 30 to 40 or 50 kilometers per hour, hindi tayo sumasabit doon sa mga strukturang mga bahay nila dyan na At bukod doon naman parte ng pag-modernize natin ng existing line at kung mabigyan ng pagkakataon ng pondo ay yung pag-implement namin ng signaling system. Pag-implement sa pilot area, yan pa ipag-aaralan namin within PNR at yung sa consultant namin para kung saan natin may lalagay, saan muna natin maganda yung malagyan ng signaling system before natin lagyan yung buong linya para makatulong din sa pag-address ng mga safety or mga risk. Bukod doon, meron tayong aside from sa rehabilitation o pag-improve natin ng existing line para magbigay ng serbisyo sa ating mga commuter kahit na yung lumang linya natin ng PNR ay meron din tayong Nabotas feeder line. Yung Nabotas feeder line naman yan ay bus system siya. Point-to-point bus, mayroon siyang element of point-to-point bus at saka yung looping bus which is mas maliit. Mainly yan to cater yung 5.1 kilometer long within the Nabotas line. Bidirectional at saka 4 na stations, mayroon composed of 4 station and then 1 interchange. Yung interchange, yun ang magkakaroon ng point-to-point from interchange station going to connection sa LRT1 or saan yung mga rail system natin. Para yung mga kababayan natin na mga taga dyan sa Nabotas ay mabigyan sila ng kumbaga oportunidad yung commuter muna, mabigyan sila ng serbisyo naman sa ating mga railway system. So, yan yung ating Nabotas feeder line. Bukod dyan, alam namin na in partnership with the DOTR, yung Subic, Clark, Manila, Batangas na freight line which is under the planning yan. Kami naman ay we're waiting for the DOTR as a mother agency kung ano na ang magiging natin ba't kasama yan sa sinusuportan ng programa ng PNR para maibalik yung ating mga naunang serbisyo, hindi lang yung pagta-transport sa railway ng mga passengers, ng mga tao, kundi kasama kasi sa original na mandato ng PNR ay mag-transport ng goods para hindi maging mahal ang commodities natin dahil sa biyahe ng mga tracking. So part pa rin yun, in the end, ang bibigyan pa rin ng serbisyo kapag maayos yung ating mas mabilis ang transport through railway ng goods ay para sa ating mga mamayan sa Metro Manila or in the urban area, mas bababa ang commodities, ang cost ng mga basic commodities. Yan. Napakaraming nasabi ni JM. Parang kulang yung isang oras para sa kanya. So, pwede siya magbalik. Pero kailangan natin nang matapos, GM, sa ating programa ngayong araw na ito. Kaya we thank you, GM. Thank you, GM. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa buong PNR sa pagsuporta sa aming programa. At maraming salamat pa sa mga nakinig sa amin ngayong araw. Papasalamat din kami of course sa lahat ng bumubuo ng programa kabilang ang DOTR Coms at ang mga kasama natin ngayon dito sina Jane Miller and Jess Santillan. Oras natin 3:59 na. Yan po ang edisyon ngayon ng Sakay Na. Sa susunod na linggo abangan niyo pa po uli ang Sakay Na. Ako po si Len Montaño. At ako po si Robert De Roque. Thank you again, GM. Maraming salamat at magandang hapon. Sakay na ng Department of Transportation.